Jenna's point of view. Hiyawan ng mga kalalakihan ng aking naririnig ngayong sumasayaw ako sa entablado ng bar na aking pinagtatrabahuhan. Bawat galaw ng aking tiyan, napapahiyaw ang mga uhaw na kalalakihan at ang iba, nagtatapon pa ng kanilang pera sa akin. Suot ko'y itim na lingerie at ang aking buhok na makulot na mahaba ay nakalugay. Suot ko rin ang itim ko na heels at ang aking labi, pulang-pula. Ito nang naging trabaho ko magmula nang tumuntong ako ng Maynila. Ito nang naging buhay ko at ang bumuhay sa akin araw-araw. Kitang-kita na halos lahat sa akin. Kulang na nga lang bumuka ka ako. Pokpok na talaga ako. Pero kahit ganon, limitado pa rin ang lahat sa akin. Hanggang dancer lang ako. Matapos ang aking ilang minutong pagsasayaw, bumaba na ako sa stage at sinalubong agad ako ng aking manager na si Orange. Mystica! Sambit niya sa stage name ko. May gustong matable ka, baka naman pwede mong paunlakan. Mayaman! Umiling ako sa kanya, saka nilagpasan na siya. Sumunod naman siya sa akin. Puring-puri ka niya habang tinitingnan ka sa stage. Baka naman kahit ngayon lang. Lumingon ako kahit natigilan siya. Hindi ko halos marinig ang sinabi niya dahil sa hiyawan ng mga tao sa lugar na ito. Ngunit alam ko ang gusto niyang iparating. Ayoko, Orange. Pasensya na. Nangangailangan ka ng pera, di ba? Bakit ayaw mo? Iniingatan mo pa talaga yung dignidad mo? Sunog na nga yung kaluluwa mo. Umiling ako saka iniwan na siya para pumasok sa kwarto kung saan nanatili ang kagaya kong entertainer. Dumiretso ako sa locker ko at binuksan to. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan lang yan ni Madam. Tayo pinipili talaga tayo Siya lang ang hindi. Narinig kong wika ni Sina na nasa pinakadulong bahagi ng kwarto na ito. May kasama siya na isa pa na kasalukuyang nagpapaganda rin sa sarili. Hindi naman kagandahan para mag-inarte. Oo nga, pero ano bang magagawa natin? Close niya yung si Madam Orange Sip-sip ang gaga. Akala mo kung sinong malinis. Bumuntong hininga na lamang ako matapos marinig yun at kinuha ang aking lumang cellphone sa locker. Nakita ko agad ang text ni Mama, kaya binasa ko ito. Kamusta ka na riyan sa Maynila, anak? Kumain ka na ba? Saan ka ba nagchututor, anak? Gusto ko sana naming bisitahin Isang taon ka na riyan sa Maynila, ngunit hindi mo naman sinasabi sa amin kung saan. Nakagat kong ibabang labi ko nang mabasa ko yon, kasabay ng unti-unting pagsikip ng aking dibdib. Lumuwas ako ng Maynila isang taon nang nakakalipas para sana mag-tutor. Graduate ako ng 4-year course. Nakapasa na rin ako sa board exam. Kaso hindi ako pinalad sa aming makapasok sa pampublikong paaralan. Kaya nang may nag-alok na tutoring sa Maynila, pinatulan ko ito. Kaso, naskam ako. Hindi pala totoo. At ayokong bumalik sa amin. Lalo na't malaki ang expectation ni Mama. Dahil ako, ang panganay. Naghanap ako ng mapapasukan na related sa natapos ko. Pero hindi pala madali maghanap ng trabaho. Halos mabaliw ako at hindi ko masabi sa pamilya ko na hindi ako naging isang ganap na teacher. Na naghahanap pa rin ako. Kaso, nang ma-ospital si Mama, doon na talaga ako nawalan ng pag-asa na maging isang guro. Nakilala ko si Orange. Isang baklang naghahanap ng entertainer sa bar na pagmamay-ari lang din ang pamilya niya. Ako ang unang na-recruit niya kaya't gano'n na lang siya kakonsiderate kung ayaw kong isang bagay. Hindi ako teacher, Mama. Isa akong dancer sa bar. Gusto ko yung aminin pero ayoko rin. Ayokong masaktan sila kaya't patuloy lang ako sa pagsisinungaling ko. Basta, hindi nila malalaman ang tunay kong ginagawa. Nagtipa ako ng reply kay Mama bago ko kinuhang bag ko at dumiretso sa CR para alisin lahat ng kolorete sa aking muka. Inalis ko rin ang suot ko at nagpalit ako ng hoodie at pantalon. Kaya paglabas ko sa bar, hindi ako si Mystica na dancer. Kung hindi ako si Jenna Montes. Nagtungo muna ako sa fast food restaurant para mag-take out ng pagkain. Pagod na pagod ako dahil ilang oras din akong sumayaw. Depende sa schedule. Una, kaninang alas 7 ng gabi. Nag-break din ako. Tapos bumalik ng alas 9. Tapos panghuli ay ang alas 11 ng gabi. Mabuti naman malambot itong katawan ko. Mabuti naman pinanganak akong maganda at lumaki akong sexy. Kahit hindi ako naging guro gaya ng gusto ng pamilya ko, nagawa ko pa ring mag-survive sa mundong ito
gamit ang katawan ko. Kaya may padala ako buwan-buwan sa probinsya na akala nila isweldo ko sa pagtututor. Gusto kong masuka sa pinagagagawa ko. Napakawalang kwenta kong anak. Pero kung hindi ko pinasok ang trabaho ko ngayon, baka hindi na gumaling si mama. Baka wala nang laman ang tiyan nila kasi mahirap din ang buhay doon. Kaya hindi ko dapat pagsisihan ng trabahong tumulong sa akin na umahon sa kahirapan. Sumakay lang ako ng pampasaherong jeep at huminto lang sa eskinita. Squatters ang lugar na inuupahan ko pero sa akin, ayos na ito. Sobrang mura kasi. Siguro kasi alam nilang delikado rito. Sa gilid dito ng dagat. Hawak mo ang beat. Napangiwi ako nang makasalubong kong isang lalaki na lasing. Yumuko ako para hindi niya makita ang mukha ko. Pakanta-kanta kasi siya kahit naamoy ko ang alak sa hininga niya. Pambihira. Pobre na nga nagbibisyo pa. Nasambit ko na lang at binilisan ang lakad ko. Akala ko makakapagpahinga na ako ngayong nakarating na ako. Ngunit papalapit pa lang ako sa bahay na inuupahan ko. Napahinto na agad ako sa aking paglalakad nang napansin ko na may tao sa tapat ng pinto ko. Nakadapato at basang-basa ang buong katawan. Napalunok ako't unti-unting lumapit. Sir? Anikot sinilip ang muka. Hindi ko masyadong makitang muka kasi natatabunan ng kanyang buhok. Mukhang galing to sa dagat ah. Aba, may lumalangoy sa dagat na yan na yung baho niyan? Sir, lasing ba ito? Buhay pa ba to? O baka naman patay na. Gusto ko makita ang kanyang muka. Pero natatakot ako. Baka patay na to eh. Ako pang mapagbibintangan. Kabang-kaba man, inabot ko ang hanger sa sampayan sa labas lang din ng bahay ko. At ginawa ko itong pang-abot para mahawi ang kanyang buhok. Pero bago ko pa yun magawa, isang malakas na paghatak ang nagpatili sa akin. Hinawakan ng lalaking akala ko ay walang malay ang hangir at umubo-ubo siya. Nagpalingaling nga ako sa paligid dahil baka may mahingian ako ng tulong. Pero wala. Sino ka? Nag-angat siya ng tingin sa akin. Natatakpan pa rin ang kanyang mukha ng kanyang buhok, kaya't halos manginig ako sa takot. Help me. Napakurap-kurap ako. Sino ka? Kriminal ka ba? Diyos ko, gusto ko lang namang matulog ng maayos. Pagod na ako sa trabaho. Wala akong panahon para tumulong pa ng iba. Help me. Yun ang huli niyang sinabi bago tuluyang ibinagsak ang sarili sa lupa at wala nang malay. Pinagpapawisan ako habang hinihila ang estrangherong lalaki papasok sa aking bahay. Sobrang bigat niya to the point na magkakamuscle pa ako. Mabigat na siya ngunit mas lalo pa siyang bumigat kasi basa ang damit niya. Ilang sakong bigas bang kinain mo? Gigil kong sabi at kumuha pa ng lakas hanggang sa tuluyan ko siyang maipasok. Napabuga ko ng hangin at binitawan siya saglit para maisarado ko ng pinto. Para akong nagtatago ng bangkay sa ginawa ko ngayon. Napamewang pa ako at pinagmasdan ng lalaki sa sahig na wala pa ring malay. Ano bang gagawin ko sa'yo? Pinagmasdan ko siya ng mabuti at napansin ko na branded ang kanyang mga suot. Mula sa pang-ibabaw na suot hanggang sa sapatos. Sinilip ko pa ang boxers at brief na branded din. Kaya kung patutuluyin ko ito ngayon, baka bibigyan ako nito ng pera kasi may utang na loob siya sa akin. Kaya kahit labag sa loob ko, hinila ko siya patungo sa kwarto ko at nilapag siya sa kutsyon ko. Napasimangot ako kasi nabasa ang bedsheet ko. Pero carry naman kasi babayaran ako ng lalaking ito. Hindi pwedeng hindi kasi pinerwisyo niyang gabi ko. Hindi pwedeng ganyan ka. Sambit ko't napahawak sa aking baba. Kailangan kitang bihisan. Bumaba ang tingin ko sa kanyang zipper. May titi ito. Alam ko pero hindi na dapat akong magulat. Kita ko ng itsura niyan sa internet. Kaya hindi na dapat magulantang. At isa pa, kailangan niya talaga magpalit ng damit kasi magkakasakit siya niyan. Huminga ako ng malalim bago ko siya sinimulang hubaran ng sapatos. Sinunod ko ang kanyang pangitas na damit. Napawawa ko kasi may abs. Nang nasa pantalon na ako, nanginginig na ang aking mga kamay pero naglakas loob pa rin ako. Hirap na hirap ako sa paghuhubad sa kanya, kaya hinila ko. Nang natapos, napanganga ako nang makitang boxers na lamang. Wow, malaki ba yan? Baka puro itlog yan ha? Napahagik-hik pa ako at sinampal ko rin kalaunan ng sarili para matauhan.
Huhubaran na kita, sir ha. Profesional naman ako. Anikot unti-unting iginapang ang mga daliri sa kanyang boxer. Sinali ko na rin ang brief para isahan na lang. Pumikit pa ako ng diretsyo kung hinubad kaso. Umungo lang walang hiya. Kaya't napamulat ako. Hulo! Napaatras ako't nabitawan ng hinihilang boxer na nasa hita na nang makitang alaga niyang wala ring malay. Pero, ang laki naman yata niyan. Para bang hindi normal size. Mabilis ko nang inilis ang boxer at brief niya sa katawan niya at itinapon to sa basket. Agad akong nag-iwas ng tingin at naghanap ng ipapalit. Wala naman akong panlalaking damit sa bahay. Hindi naman ako nagdadala ng lalaki rito at mas lalong wala rin naman akong boyfriend. Naghanap na lang ako sa cabinet at nang makita ang duster na hindi ko na sinusuot, napabuntong hininga ko. Ay, magda-duster ka muna ngayon Wala akong choice. Wala akong damit rito eh. Anikot binalingan ng lalaki. Stretchable naman to kaya saktong-sakto to sa'yo. Ilang beses akong bumuga ng hangin bago bumalik sa lalaki at binihisan siya ng duster. Marcos point of view. Nagising ako na masakit ang aking ulo. Naidilat ko ang aking mga mata at bumungad sa akin ang nilalangaw na kahoy na may lumang bubong. Kumunot din ang aking noo dahil sa ingay sa labas at ang ingay ng alon na humahampas sa lupa. Itinuko ko ang aking mga kamay sa aking hinihigaan at unti-unting bumangon paupo. Masakit pa rin ang ulo ko ngunit nagawa ko pa ring libutin ang aking paningin sa maliit na kwarto na ito. May nakita akong pantit bra na nakasampay. Meron ding mga beauty products na nakalagay lang sa maliit na basket sa sahig. At bakit parang ang sikip? Wala sa sariling nagbaba ako ng tingin at namilog ang aking mga mata nang makita kong sarili kong nakasuot ng duster. Napakurap-kurap ako at sinilip ang aking loob. Nalaglagan pang ako nang makitang wala akong suot na brief o boxers man lang. Nasaan ba ako? Sinong gumawa nito sa akin? Napahawak ako sa aking ulo para alalahanin ang nangyari sa akin. Birthday ni Papa at sa yate ginanap. Nagkakatuwaan, nalasing ako. Inanunsyo ni Papa na akong susunod sa posisyon niya bago siya bababa. Nakita ko si Ellie, ang fiancé ko nakahalikan si Maui, ang half-brother ko, sa isang madilim na parte ng yate. Hindi klaro ang lahat ng naaalala ko pero klaro naman sa akin na niloko ko ni Ellie. Na habang engaged siya sa akin, may sikretong relasyon sila ng kapatid ko. Naaalala ko na nagalit ako at sinuntok ko si Maui. At dahil sa nangyari, itinulak niya ako sa yate at nahulog sa dagat. Yun ang naalala ko, bago ako tuluyang nawala ng malay. Unti-unting kumuyom ang kamao ko at umusbong na naman ang galit. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong bumalik para panagutin si Maui sa ginawa niya sa akin. Alam ko namang doble kahulugan ang ginawa niyang pagtulak sa akin kasi ayaw niya na akong susunod sa posisyon ni Papa sa kumpanya. Siyang panganay ni Papa pero ako ang legal na anak. Anak lamang siya sa labas. Kaya nararapat lang na sa akin mapunta ang posisyon ni Papa. Ngunit hindi naman ibig sabihin na wala siyang parte. Malawak ang negosyo ni Papa kaya't meron ding posisyong nakalaan sa kanya. Sadyang gusto niya lang kunin ang meron ako. Kasi ang tingin niya pinagkaitan ko siya. At ako ang pabor, kahit hindi naman. Maingat akong bumangon sa kutsyon at maingat na naglakad patungo sa pinto. Akmang bubuksan ko na sana para makalabas ako nang marinig ko ang boses ng isang babae. Mama, ayos lang ako dito. Aalis lang ako mamaya kasi magtututor ako Alam mo ma, ang talino ng tinuturuan ko ng English. Chinese siya mama. At sa loob ng isang buwan, marami na siyang natutunan. Narinig kong wika ng isang babae sa masiyahing boses. Huwag ka mag-alala, mag-iingat ako palagi rito. Alam mo namang busy talaga ang pagiging guro, di ba ma? Kaya pasensya na talaga kung hindi pa ako makakauwi. Kapag nakapag-ipon naman ako, uuwi ako riyan. Mahinhin pa na tumawang babae bago ito tumahimik. Yun ang nagtulak sa akin na tuluyan ng lumabas ng kwarto. At nadatnan ko ang babaeng nakaupo sa kawayan na upuan. Nakapatong ang isang paa sa upuan habang may sigarilyo sa kanyang daliri. Ngumunguya rin siya ng chewing gum habang malamig na nakatingin sa kanyang cellphone. Natigilan ako nang makita kong tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Pero mukhang hindi niya yun nahahalata dahil focus na focus siya sa cellphone niya.
Tumikhim ako kaya't natauhan siya at napatingin sa akin. Hala, gising ka na pala! Pinasadahan niya ako ng tingin at bigla na lamang siyang humagalpak ng tawa. Tiningnan ko lamang siya habang tumatawa na parang wala nang bukas. Nang makita niya na hindi ako natutuwa, tumigil siya tumikhim. Gising ka na pala. Pasensya na ha. Pinasuot kita ng ganyan. Wala kasi akong damit na panglalaki rito. At basang-basa ka kagabi. Nakita lang kita sa tapat ng bahay ko. Tumayo siya. Doon ko napansin na matangkad pala siya. Napaka-sexy rin ang suot na parabang walang lalaki sa bahay niya. Diniin niya rin ang sigarilyo niya sa ashtray bago ko nilapitan. Yung damit mo, nilabhan ko kaninang madaling araw para may maisuot ka. Ako yung nagbihis sa'yo. Pero hindi kita binastos ha. Magkakasakit ka kasi kung matutulog kang basa. Gets mo? Thank you. Sincero kong sabi. Naku, hindi ako tumatanggap ng thank you lang. Mas gusto ko ng pera. Pwede mo akong bigyan ng pera kapalit ng pagtulong ko sa'yo. Napano ka nga pala? Trip mo bang lumangoy rito? Babayaran kita ngunit kailangan ko munang umuwi sa amin para mabayaran kita. Napamayawang siya sa akin at dudang-duda niya akong tiningnan. Hindi pwede. Baka takasan mo lang ako eh. Hindi mo alam kung gaano mo akong pinahirapan kagabi. Galing pa ako sa trabaho ko sa bar. Pagod na nga ako eh tapos pinerwisyo mo pa ako. Ang akala ko ba, teacher ka? Pagputol ko sa kanya kasi yun ang narinig ko kanina habang may kausap siya. Napasinghap siya sa sinabi ko at umusbong ang galit sa kanyang muka. Wala ka nang pakialam doon. Mas maganda nga kung umalis ka na nga lang talaga. Hindi na ako magpapabayad. Tuyo na siguro yung damit mo. Magbihis ka na at umalis ka na. Tinalikuran niya ako para kunin ang mga damit ko. Sinilip ko ang labas at napagtanto ko na hindi magandang lugar itong tinitirhan niya ngayon. Ngayon lang din ako nakapunta rito, kaya't hindi ako pamilyar kung nasaan kami. Kung aalis ako ngayon, magmumukha akong asong gala kasi walang-wala ako. Wala akong pera, wala akong cellphone. Siguradong hinahanap na ako ngayon. Pero kung magpapakita ako agad, marami pang maaaring mangyari. Tingin ko nga pinagdasal na ngayon ni Maui na sana hindi na ako makikita. Para siya nang papalit sa posisyon ko at pakakasalan niya si Ellie. O baka naman nakikipag-unahan siya sa pamilya ko na mahanap ako para tuluyan ng patayin. Kasi ganun siya kagalit sa akin. Oh, eto na mga damit mo. Bumalik ang dalaga na busangot ng pagmumuka. Magbihis ka na at umalis ka na. Bigla kong inalala kung saan ko binago ang kanyang mood. Tinanong ko siya kung teacher siya kasi sabi niya, nagtatrabaho daw siya sa bar. Don't tell me nagsisinungaling siya sa pamilya niya. Kaya niya ako pinapaalis ngayon para hindi na malaman ng iba pang sekreto niya. Ayoko pa namang bumalik. Gusto ko nang makita muna ang sitwasyon ng pamilya ko habang wala ako. Kung ano bang hakbang ang gagawin nila habang wala pa ako. At kung uuwi rin ako, hindi rin magiging madali yon. Base sa lugar kung nasan ako ngayon, malayong malayo to kung nasaan kami. Paalisin mo talaga ako? Baka mahanap kong pamilya mo at sabihin ko sa kanila na nagsisinungaling ka sa kanila. Namutla siya sa aking sinabi. Hindi ko naman intensyon na sabihin yon kaso ayoko pa talagang umalis. Kapag aalis ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi pa naman mapagkakatiwalaan ng mga tao ngayon. Hayop ka? Ikaw na nga tinulungan ko, pakikialaman mo pang buhay ko? Look, babayaran naman kita. Napagtanto ko ngayon na wala akong mapupuntahan. Kaya dito na muna ako hanggat hindi ko pa nakokontak ang taong pinagkakatiwalaan ko. Pwede ba yun? Pakiusap ko. Hindi siya nagsalita. Nanatili lang ang galit niyang tingin sa akin. And besides, mas maganda kung may kasama kang lalaki rito. Dahil delikado itong lugar mo. Napakadali mong malooban at babae ka. Ani ko. Huwag kang mag-alala, marunong naman ako magluto. Pagsisilbihan kita habang narito ko. Sa itsura mong yan, marunong ka magluto? But of course, I know a lot of foods. I cook buttered chicken. Sardinas lang ang ulam ko rito, no? Pagputol niya sa akin. Hindi uso yung buttered chicken sa dukha ng kagaya ko. Ako naman ngayon ang natahimik. Bumuntong hininga siya at sinapo niya ang kanyang noo. O sige, papayagan kita na manatili rito sa bahay na ito. Basta't hindi ka manggugulo kapag bibisita ang landlady,
Kailangan mong magtago sa CR dahil madaragdagan ng upa ko dito sa bahay kapag may dagdag na ulo rito sa tinitirhan ko. Unless kung may pambayad ka, pero dukha ka pa sa dukha. Kailangan mong sundin ang gusto ko. Wala ako rito kapag gabi kasi nagtatrabaho ko sa bar. Kaya ikaw lang mag-isa rito. Para sumaya naman ako, maglinis ka na lang dito. At higit sa lahat, huwag mong ipagsasabi kahit kaninong sitwasyon ko ngayon. Nagpapanggap ako na guro sa pamilya ko kasi ayokong malaman nila ang totoong trabaho ko. Hindi mo yun naiintindihan kasi wala ka naman sa sitwasyon ko. Kaya ang pinakamaganda mong gawin, manahimik na lamang. Gets? Napatango na lamang ako kasi ayoko nang mas galitin pa siya. Pinakain niya ako ng agahan. Ang ulam namin, itlog at sardinas. Ito ang unang pagkakataon na kakain ako ng ulam galing sa lata. Kaya nag-aalinlangan ako. Nang napansin niya yon, umismid siya. Ayaw mo? Hindi ba ito nakakalason? Depende. Tingnan mo lang kung bubula ng bibig ko. Sarkastiko niyang wika sa inis. Malamang hindi. Sino bang magtitinda ng delata kung may lason to? Wala nang bibili kung magsisimatay lang din naman ang kakain. Gumuso ako. Arte-arte mo ah. Kung gusto mo ng masarap na ulam, ibenta mo na lang yung sapatos mo. Mukhang branded yan. Anya, habang ngumunguya. Malaki ang kikitain mo riyan. Baka makabili ka pa ng sarili mong damit oh. O baka magkaroon ka na ng pamasahe para makauwi ka na sa inyo. Really? Marami akong sapatos sa bahay. Hindi ko na sinusuot. Oo, kahit nga yung brief mo't boxer mo pwede mong ibente eh. Padiskartehan lang talaga para mabuhay ka sa mundo namin. Tinapos na namin ang aming agahan at nagkanya-kanya na. Nag-general cleaning si Jenna. Pangalan ng babaeng ito. Samantalang ako, nakihiram sa cellphone niya para makibalita. Pa-scroll-scroll lang ako sa account niya nang may article akong nadaanan tungkol sa akin. Legitimate son ni Mr. Mike Ruiz, nawawala. Anak nito sa labas na si Maui Ruiz, maaaring papalit bilang presidente sa Ruiz Company. Umigting ang aking panga sa nabasa. Nag-scroll pa ako at may nadaanan akong video. Si Papa to na pinalilibutan ng mga reporters. Mr. Mike Ruiz, ngayong nawawala si Marco Ruiz, ang anak mo ba sa labas na si Maui Ruiz ang papalit sa pwesto mo? Mr. Ruiz, anong masasabi mo tungkol sa nangyari? May nagtulak nga ba kay Marco sa yatin ninyo o tumalon siyang mag-isa? No comment. Tanging wika ni Papa na pinrotektahan ng mga bodyguards niya hanggang sa nakapasok siya sa kanyang sasakyan. May load ba to? Tanong ko kay Jenna na ngayon ay nakatuwad na dahil pati ang ilalim ng cabinet balak pang linisan. Natigil ako at nagtagal ang titig doon. Napakaganda niyang babae. Lalo na ang katawan niya. May boyfriend na kaya to? Ano bang trabaho niya sa bar? Escort kaya siya? Ayokong tanungin. Baka palayasin na talaga ako nito eh. Meron, tumawag ka kung may tatawagan ka. Walang pakialam niyang sabit, nagpatuloy lamang sa ginagawa. Naalala ko pa naman ang numero ng personal bodyguard ko na si Edgar. Sa lahat ng nakapalibot sa akin, siya lang pinagkakatiwalaan ko. Kaya siyang dapat kong tawagan. Nagring naman ang sinubukan kong tawagan kaso, nang sagutin niya ang tawag, ungol ng babaeng narinig ko. Nagpanting ang tenga ko at dahil naka-loudspeaker, napatingin sa akin si Jenna. Hoy, ano yan? Kaya ka ba nagtatanong kung may load kasi nanonood ka ng bold dyan? Hindi. Umiling agad ako. Shit, sino ba to? Storbo eh. Ani Edgar sa kabilang linya. Edgar, ako to, si Marco. Nawala lang ako, mukhang nagka-oras na si Edgar sa bisyo niya. Marco? Sir Marco? Ikaw ba to? Narinig ko ang pagrereklamo ng babae. Mukhang natigil nga sila dahil sa pagtawag ko. Oo, ako nga. Nasaan ka, sir? Hinahanap ka na ng pamilya mo. Hindi ko alam kung nasan ako pero kailangan ko ng pera ngayon para makauwi ako riyan. Ani ko. Kailangan ko na yatang umuwi dahil sa iba't ibang balitang kumakalat. Bago ako tumawag, may news na kinain na raw ako ng pating. Patay na raw ako kaya't hindi na dapat akong hahanapin pa. Huwag ka muna umuwi, sir. Nagbagong ekspresyon ko sa narinig mula kay Edgar. Ha? Ano ibig mo sabihin? Hinahanap ka man ng pamilya mo, pero hinahanap ka rin ng Maui na yun at ng mga tauhan niya. Pati nga ako pinasok na dahil baka alam ko raw kung nasan ka. Delikadong buhay mo, sir. Kung si Maui ang makakahanap sa'yo o ang kanyang mga tauhan,
Papatayin ka nila at tuluyang ililigpit. Uunahan nilang papa mo na mahanap ka. Kapag sila man ang makahanap sa'yo, bangkay ka ng uuwi. Unti-unting kumayom ang aking kamao. Ano bang dapat kong gawin, Edgar? Kung hindi ako uuwi, baka ibibigay na ni Papa ang pwesto niya kay Maui. Hindi yun mangyayari, sir. Hanggat walang bangkay na madadala rito, hindi yun ibibigay ng Papa mo. Kung nasan ka man ngayon, diyan ka muna magtago. Hindi ko rin pwedeng maipadalang pera mo dahil wala na ako sa inyo. Tinanggal na ako ni Maui, sir. Kaya ang tawag na to ngayon, i-delete ko rin agad dahil baka malaman nilang kumukonta ka sa akin. Magtago ka muna, sir, at gumawa ng paraan kung paano makabalik ng hindi mahuhuli ni Maui. Natulala na lamang ako matapos ang tawag na yon. Oh, ano nangyari sa'yo? Kamusta naman yung katawagan mo? Napatingin ako sa kanya. May alam ka ba kung saan ako magbebenta ng sapatos at damit? Nagtaka siya sa akin. Mukhang hindi mo na ako makakauwi. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako magiging pabigat sa'yo. Sinabi niya sa akin kung saan ako magbebenta. Kaya nang gumabi, sumama ako sa kanya. Jenna's point of view. Tuwang-tuwa si Orange nang may dinala ako na gwapong lalaki sa bar. Para siyang nakakita ng ginto habang pinapasadahan ng tingin si Marco na nagtataka lamang sa kanyang reaksyon. Hindi siya nandito para maging macho dancer, Orange. Paalala ko sa kanya. Nilakihan ko siya ng mata. Boyfriend mo? Hindi. Agad kong tanggi. Tinutulungan ko lang. Gaya ng sabi ko, may ibebenta siya. Baka interesado ka. Napatingin siya kay Marco. Pogi, ano ba yung bibenta mo? Ah, ito. Nilabas niya mula sa paper bag niya ang sapatos na nagpanganga kay Orange. Ako na mismo ang nagsara sa kanyang bibig. Kasi baka mapasukan pa ng espiritu. Ito yung ibebenta ko. Bibilhin ko na yan. Wala na yan dito sa Pilipinas. Saan mo ba nabili yan? Ani Orange at kinuhang isang pares ng sapatos para silipin ito. I bought it while I was in the US. Hindi ko kailangan kit ibebenta ko. Magkano naman to, Pogi? That one cost 100,000. But since nagamit ko na yan, 50,000 na lang. Napakurap-kurap ako. Ang mahal kesa sa buhay kong sapatos na yon. Hindi ako makapaniwala. Talagang mayaman ng lalaking to, ha? Ano kaya nangyari sa kanya? Bakit napadpad siya sa labas ng bahay ko? Nilangoy niya ba ang dagat? May tinakasan ba siya? Gusto kong tanungin pero ayoko rin namang makialam. Kailangan na kailangan mo na ba talaga ng pera, iho? Pwede kang mag-apply bilang macho dancer. Napangiwi si Marco sa narinig, kaya't sinaway ko si Orange. Hindi yan interesado sa ganyan. Kukunin mo ba yan? Ay, oo naman. Kukunin ko lang yung pera ko, ha? Humagikik si Orange at pumasok na sa loob ng bar. Naiwan kami ni Marco sa labas, kaya binalingan ko siya. Alam mo ba kung paano uuwi? May trabaho pa kasi ako Alas 12 pang out ko. Dito lang ako, hihintayin kita. Ngumisi ako. Balak mo bang tingnan ng pagsasayaw ko? Baka tayuan ka, ha? Pangaasar ko sa kanya. Nagdilim ang kanyang tingin ngunit hindi nagsalita. Binayaran na siya ni Orange at pumasok na ako sa loob para magbihis. Pagdating ko sa kwarto namin, pinagtitingnan agad ako ng mga kasamahan ko. Boyfriend mo ba yung kausap ni Madam Orange kanina? Tanong ni Sina, sabay taas ng kanyang kilay. Gwapo Napairap ako't hinarap siya. Bakit ko naman magiging boyfriend yun? Parehas kaming dukha. Natawa siya. Mabuti naman kung ganon, hindi kasi kayo bagay. Bakit? Sino bang bagay? Ikaw? Natawang ibang nakarinig. Nainis si China at hindi na nagsalita. Nilubayan ko na siya at nagbihis na para magtrabaho. 3 kaming sasayaw sa oras na ito. Since ako naman ang pinakamalambot sumayaw, sa gitna ako. Pagtungtong namin sa entablado, hiyawan agad ng mga lalaking nanonood ang bumungad sa amin. Agad kong nakita si Marco na nasa malayo. Kasama si Orange na kinakausap siya. Pero si Marco, nasa akin ng tingin. Iniwas kong tingin ko't sinimulan ng inindayog ang aking katawan sa slow music na aming sasayawin. May pole sa aming stage at kaming 3 gagamit nun. Woo! Go, Mystica! Hiyaw ng isang lasing na lalaki. Lumapit pa siya sa ibaba ng stage at tumingala.
Halos manlamig ako nang makitang pagnanasa niyang tingin. Silip na silip ako dahil nasa malapit lamang ako. Mystica! Araw-araw kitang napapanaginipan! Humawak siya sa heels ko kaya't napatigil ako sa pagsasayaw. Agad lumapit ang bouncer at tinanggal siya roon. Kaya't nagpatuloy na ako sa aking ginagawa. Isinantabi ang kaba na aking nararamdaman. 30 minutes ang itinagal ng performance bago natapos. Pagbaba ko sa entablado, sinalubong agad kami ni Orange. Sa likod niya si Marco na tahimik lang na nakatingin sa akin. Oh, nag-enjoy ka ba? Pang-aasar ko. Butit nakalibre ka, may bayad ng pagpasok rito. Wala na ba? May isa pa, bakit? Gusto mo na umuwi? Pwede ka namang mauna, sasabihin ko sa iyong address. Nagulat ako nang akbayan ako ni Orange. Ikaw talaga, Mystica, ba't mo pinapaalis? Nanonood nga siya sa iyo eh. Mystica? Natawa si Orange at siyang nagpaliwanag. Stage name yan ni Jenna, Marco. Diyan sila kilala rito sa bar namin. Napairap ako. Ano, hindi ka pa ba uuwi? Malaking pera rin ang ibinayad ni Orange sa'yo. Baka makauwi ka na niyan sa inyo. Umiling siya. Hindi muna ako uuwi. Dito na muna ako. At simula sa gabing yun, gabi-gabi nang may naghihintay sa akin sa bar. Hinayaan lang naman ni Orange yun kasi kasama ko at nagagwapuhan siya. Araw-araw niyang kinukumbinse na mag-apply na bilang macho dancer. Tuwing arawan naman, napapasarap ang ulam ko dahil sa kanya. Mukhang binili niyang pera niya ng manok para lang makapagluto siya ng buttered chicken at pinatikim sa akin. Ang sarap mong magluto ah! Puri ko matapos kumain. Uminom na ako ng tubig. Tataba yata ako sa luto mo, hindi na ako magiging dancer niyan. Kailan ka ba titigil sa pagiging dancer? Tanong niya't sinalinan muli ako ng tubig sa baso ko nang sinenyasan ko siya. Saka na kapag may maganda na akong trabaho. Sa ngayon, magandang kita sa pagiging dancer eh. Lulunukin ko na lang yung bastos na tingin ng mga tao sa akin. Wala naman akong magagawa eh. Pinasok ko ito. Ikaw, may pera ka pa ba? Ang sarap-sarap ng pagkain natin araw-araw. Napapalibre ako. Kapag nakabalik na ako sa amin, aalokin kita ng magandang trabaho. Seryosong wika niya. Talaga? Anong trabaho naman yata yan? Tumingin siya sa akin. Teacher. Natigilan ako. May paaralan kami. Pwede kitang ipasok doon. Umigting ang pangako. So, bakit kita? Oh, may masama ba ron? Hindi ako umimik. At alam ko naman na makakapasok ka sa school na yun. Ramdam ko naman na magaling ka. Anya nang nanahimik ako. Kapag babalik na ako, ibabalik ko sa iyo ang kabutihan mo. Hindi mo na kailangang magsinungaling sa pamilya mo. Nakaramdam ako ng kirot sa aking puso pero tumango ako sa kanya. Aasahan ko yan ah. Hindi naman masamang tanggapin ng tulong ng iba. Lalo na kung sila naman tong nag-alok. Kung totoo man yung sinasabi niya, hindi ko hihindian. Pagod na rin ako sa ginagawa kong ito eh. Pero kumakapit pa rin ako kasi kailangan ako ng pamilya ko. Hindi ko alam kung anong tunay na dahilan kung bakit napadpad sa lugar ko si Marco. At ayoko rin namang tanungin dahil baka malalim itong sugat sa kanya. Pero isang araw, nang nag-day off ako at aalis kami para mamalengke, bigla na lang niyang sinabi sa akin ng parang wala lang. Magsusumbrero ako at magmamask kasi pinaghahanap ako ngayon. Simpleng sabi niya. Anong ibig mong sabihin? May kasalanan ka ba? Umiling siya. Wala, pero kung mahahanap ako ng kapatid ko, magiging delikado ng buhay ko. Tumango ako. O sige, ikaw ang bahala. Pero pwede ka namang hindi sumama sa akin. Mamamalengke lang naman ako tapos magpapadala ng pera sa pamilya ko. Hindi, sasama ako, Jenna. Ikaw ang bahala. Ito ang unang pagkakataon na may ka-close akong lalaki. Noong una, ilang na ilang talaga ako sa kanya. Pero nang magtagal ang pagsasama namin sa bahay, nawala yon dahil mabutit marespeto siyang lalaki. Ilang beses na nga kaming napagkamalang magjowa ng mga katrabaho ko. Pero mariin ko yung tinatanggi kasi wala namang katotohanan. At kung iisipin, mukhang hindi naman ako pasok sa standards niya bilang girlfriend niya. Sino ba naman ako? Dancer lang ng isang bar. Kung hindi ako kilala, mapagkakamalan pa nga akong escort. O di kaya naman pok-pok.
Hindi ko pa lubos kilala si Marco, pero hula ko na mula siya sa mayamang pamilya. Kaya pinipigilan ko talagang sarili ko na magkaroon ng interes sa kanya para hindi na rin ako masaktan sa huli. Ano bang lulutuin mo? Ako na lang ang bibili. Pag-present ako nang makarating kami sa karamihan. Sweldo ko naman, kaya ako nagagastos. Baka maubos na yung pera mo. May kinuha siya na wallet at halos lumuwang mata ko nang makitang sobrang taba nito. Ako nang bibili, may pera naman ako. Umawang ang labi ko nang binuksan niya ang wallet niya at nakita ko ang sobrang magkakadikit na mga libo. Ang dami mong pera. Wika ko. Pinadalhan ka na nung katawagan mo? Oo. Napatingin siya sa akin. Kaya ako nang bibili ng mga kakainin natin. Sasamahan din kita sa padalahan ng pera. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Para kaming mag-asawa sa ginagawa namin. Gumaan talagang buhay ko mula nang pinatira kong lalaking ito. Sobrang linis ng bahay ko. Pati ang mga suot ko na damit, siyang naglalaba. Hindi naman ako nagrereklamo kasi pinatira ko nga siya rito. Pero parang ako pa yatang nakitira sa sarili kong bahay. Kasi wala akong halos ginagawa. Prinsesang prinsesa ako. At natatakot ako na baka masanay ako. Pero dahil siya naman ang may gusto ng ginagawa niya, lulubos-lubusin ko na. Ngayon lang ako lumuwag-lubag sa pera dahil sa kanya. Kaya dapat ko pa nga yung ipagpasalamat sa kanya kaysa pag-iinarte pa. 10,000. Sambit ko matapos mabilang ang pera na ipadadala ko sa pamilya ko. Hindi ka ba magtitira sa'yo? Aha? Binalingan ko si Marco na nakakunot ng noo. Wala ka baka akong bibilhin para sa sarili mo? Gumuso ako. Kulang pa nga itong 10,000 sa gastusin nila. Gamot pa ni Mama. Kaya hindi na kailangan. O sige, ipadala mo na yan. Pagkatapos niyan, samahan mo ko. Nagtataka ko siyang tiningnan. Ha? Saan naman tayo pupunta? Basta, o sige na, ipadala mo na yan. Nagtataka man ako sa kanya, napatango na lamang ako. Masayang masaya si Mama sa padala ko. Napatawag pa nga siya dahil yun daw ang pinakamalaking pinadala ko. Kasalukuyan kaming nasa taxi ni Marco nang sinagot ko ang tawag ni Mama. Ang saya-saya ko, anak. Ang laki naman ang ipinadala mo ngayon. Na-promote ka ba riyan sa trabaho mo? Nakagat ko ang ibabang labi ko. Iipon ko po yung iba, Mama. Halos kunin ang hininga ko sa pagsisinungaling ko. Nakatingin lang sa akin si Marco. Na-witness na naman niya ang panluloko ko sa sarili kong pamilya. Naku, magtira ka naman para sa sarili mo, anak. Baka wala ka nang makain riyan. Saka nga pala yung kapitbahay nating si Aling Pepa. Pupunta riyan sa Maynila eh. Nagtatanong nga sa akin kung saan ang lokasyon ng trabaho mo. Kasi bala ka raw niyang bisitahin. Nanlaki ang aking mga mata. Ho? May ipadadala rin ako sa kanya. Mga prutas para naman lumusog ka, anak. Nataranta na ako. Ma, ayos lang ako dito. Huwag mo na hong abalahin si Aling Pepa, okay? May prutas naman dito eh. Pero syempre, mas maganda pa rin kung galing sa lupain natin, anak. Para naman matikman mo pinaghirapan ng papa mo sa pagtatanim niya. Bumilis na ang tibok ng puso ko. Naman, ayos lang talaga ako. Huwag kang mag-alala. Magpa-file ako ng leave. Uuwi ako dyan, okay? Huwag mo nang gawin yun. Kabang-kaba na ako. Ayokong malaman nilang pinagagagawa ko. Nakakahiya. Ayokong madisappoint sila sa akin. Ang dami ko ng kasalanan. Ayoko nang dagdagan pa. O siya, sige, hindi na lang. Basta umuwi ka rito, ha? Namimiss ka na namin. Nakahinga ako ng maluwag. Sige, Mama. Nagpaalam na kami sa isa't isa. At nang ibinaba ko ng tawag, napasandal na lamang ako sa aking upuan at napatingala. Kasabay nun, tumulo ang luha sa aking mga mata. Tigilan mo na yung trabaho mo, Jenna. Napalingon ako sa kanya. Akala mo naman may trabaho ako kung titigil ako. Pinalis kong luha sa aking mga mata, saka inayos ang pagkakaupo. Gusto kong uminom ngayon. Saan ba tayo pupunta? Pwede bang umuwi na lang tayo? Gusto kong uminom. Total, day off ko naman. Tumango siya't pinali ko ang taxi driver. Ang ending, malaki ang ibinayad niya sa driver nang makauwi na kami.
May beer ako dyan sa maliit ko na ref. Ani ko tinanggal ang suot ko na sandals. At saka, pakikuha nga ng isang pako na sigarilyo. Magsusunog ako ngayon ng baga. Umiling siya sa akin. Huwag ka nang manigarilyo. Masama yan sa kalusugan. Alam naman nila na nakakasama sa kalusugan bakit nagbebenta pa? Lumapit ako at kukuha na sana ako ng beer nang bigla niyang sinara ang pintuan ng ref. Abat! Mangako ka sa akin na hindi ka maninigarilyo. Nakapamewang ako. Tatay ba kita para sundin kita? Hindi, pero nakakasama sa kalusugan. Ayaw mo naman sigurong mag-alala ang pamilya mo, di ba? Naku, kailan pa marunong mangonsensyang lalaking ito? Bumusangot ang aking muka. Hindi ko mapigilan Kapag may problema ako, sigarilyo ang sagot. Hinawakan niyang magkabilang balikat ko. Gulat na gulat ako sa kanyang ginawa, lalo na nang magkatinginan kami. Hahanap tayo ng alternatibo para hindi ka na maninigarilyo. Ano naman? Gusto ko kasing busy ang bibig ko. Mapaglaro kong sabi. Bukod sa sigarilyo, may iba ka bang alternatibo? Sumeryoso ang kanyang tingin sa akin. Hindi ako nangahalik ng babaeng naninigarilyo. Pero kung ito lang ang paraan para tumigil ka, maghalikan tayo. Nalaglagang pangako sa kanyang sinabi at bahagya siyang itinulakit na alis niya ang kamay niya sa magkabilang balikat ko. Maghalikan? Bakit? Kaya mo bang makipaghalikan sa burikat na kagaya ko? Burikat? Lito niyang wika. Oo, malandi. Nagsasayaw sa bar. Hindi naman porket nagsasayaw ka sa bar, malandi ka na. Ginagawa mo lang yun dahil nangangailangan ka na pera. Mahina akong napasinghap. Hindi inaasahan na ang katagang yun ay manggagaling sa kanya. So, naiintindihan mo ko? Hindi mo ko hinuhusgahan dyan sa isipan mo? Mapanghamon kong tanong. Why would I judge you? Hindi mo nga ako hinusgahan na nagtatago ako ngayon. Hindi mo alam ang buong kwento ko. Pero tinanggap mo ko rito. Yun pa lang, mabuti ka ng tao. Hindi ka malandi. Nagsasayaw ka. At ang mga lalaking nanonood sa'yo, sila yung totoong malandi. Manghang-mangha ko siyang tiningnan. So, malandi ka rin? Humakbang ako palapit sa kanya at humawak sa kanyang balikat. Pinanonood mo ko gabi-gabi. Kaya mo kayang humalik sa isang kagaya kong marami nang nagnanasa? Sumasayaw sa bar, halos subad ng kasuotan. Kaya mo yon? Hinahamon ko siya kasi confident ako na hindi niya yon gagawin. Sinampan agad sa akin na walang matinong lalaki ang papatol sa nagsasayaw sa bar. Walang magmamahal sa isang kagaya namin. Pinamulat na sa akin yun, kaya hinahamon ko siya ngayon. Kaso, hinapit niya ang aking bewang kaya't dumikit ang katawan ko sa kanya. Napasinghap ako't hindi na nakapagsalita nang ilapit niya ang kanyang mukha sa akin at sinakop ang aking labi. Nang hina ako sa kanyang ginawa't napapikit na lamang. Akala ko tamang dampi lang, pero gumalaw ang kanyang labi at kumalas. Nagkatinginan kami. Dinilaan niya ang labi niya at pungay na pungay akong tiningnan. Kayang-kaya kong hamon mo, Jenna. Nagkatinginan muli kami. Para naming salamin ang mga mata ng isa't isa. Hindi na kailangan ng salita para magkaintindihan kami. Nang humalik muli siya sa akin, pinikit ko ang aking mga mata at sinuklian na siya. Walang nangyari sa aming dalawa. Kahit dancer ako sa bar at halos pokpok ng manamit, naniniwala pa rin ako sa kasal bago bukaka. Kaya hanggang halikan lang nangyari at nag-inuman pa kami. Ayokong magtrabaho ka pa ron. Akong nahihirapan yan sa'yo Wika niya kinabukasan habang magkatabi kami sa kutsyon. Nakayakap ako sa kanyang katawan habang hinahaplos niya ang aking mahabang buhok. Kung hindi ako magtatrabaho, saan naman ako pupulutin? Hindi ako makapaniwala na kaya ko makipag-usap ng ganito kakalmado sa isang lalaki. Siguro dahil masaya ako sa piling niya. Uuwi ako sa amin at isasama na kita. Namilog ang aking mga mata at napatingala sa kanya. Ngumiti siya sa akin kahit nag-alala ko. Ha? Hindi ba delikado ang buhay mo? Sabi mo. Oo, pero hindi naman pwedeng habang buhay ako magtatago. Wala naman akong ginawang masama. At saka, nakausap ko naman ng pasikreto ang pinagkakatiwalaan kong tauhan. Tutulungan niya ako makabalik sa amin at isasama kita. Marco! At bibigyan kita ng trabaho. Hindi mo na kailangang magsayaw sa bar.
Hindi mo na kailangang pagtiisan ng ganong trabaho. Hindi mo na kailangang magsinungaling sa pamilya mo. Namuuwang luha sa aking mga mata. Talagang gagawin mo yun? Oo, Jenna. Gagawin ko yun para sa'yo. Nagpaalam muna ako kay Orange na absent muna ako kinabukasan. Hindi naman siya nagtanong pa dahil madalang lang akong lumiban sa trabaho. Ang totoo, sasama ako kay Marco. Kabang-kaba man ako, gusto kong maniwala sa kanya. Madaling araw kaming umalis sa bahay. Naka-hoodie ako at si Marco ay naka-shades at mask. Nagtungo kami sa pier at nakita ko ang isang sasakyan doon. Humigpit ang hawak ni Marco sa akin bago kami humakbang palapit. Kinakabahan ako. Hindi ko pa talaga kilala si Marco. Pero ngayong isasama niya ako, tingin ko makikilala ko na ang buong pagkatao niya. Sir. Binuksan ng isang lalaking matangkad at hindi kalayuan ng edad sa amin ang backseat ng kotse. Edgar, wala bang nakasunod sa'yo? Maingat na tanong ni Marco nang makalapit. Wala naman, sir. Sumakay na kayo kasi isasakay na natin ang kotse sa barko. Napabuga ko ng hangin. Bumaling si Marco sa akin. Do you trust me? Wala sa sariling tumango ako. Oo, I trust you. Hinalikan niya ako sa noo bago niya ako pinaunang pumasok sa loob ng kotse. Thank you so much, Edgar. Ibabalik kita sa pwesto mo pagbalik natin. Pangako ni Marco sa lalaking nagngangalang Edgar. Dapat lang din na bumalik na kayo, sir. Mukhang nawawala na ng pag-asa ang papa mo dahil bibitiw na siya sa pwesto. Baka ibibigay na talaga kay Maui. Tumango lamang si Marco at bumaling sa akin. Ngumiti ako sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Nagbaba siya ng tingin roon at siya na mismo ang nagsaliko bago niya ito dinala sa kanyang labi para halikan. Hindi ko alam kung ilang oras ang naging biyahe namin dahil nakatulog ako. Pagising ko, nakahinto ng kotse sa tapat ng isang malaking bahay. Napaayos ako ng upo at inalis ang sagabal na buhok sa aking muka. Nakarating na tayo? Tanong ko kay Marco. Nang tingnan ko ang driver's seat, wala na ron si Edgar. Kami na lang dalawa ni Marco ang nasa loob. Oo. Sana ginising mo ko, kanina pa ba? Medyo. Tumawa siya at ngumiti sa akin. Nandito na tayo, Jenna. Ipakikilala kita kay Papa. Kinabahan ako pero hindi na ako nagsalita. Paglabas namin sa kotse, halos mapasukan ng insekto ang aking bibig sa laki ng pagkakabuka sa sobrang mangha. Ang laki ng bahay. Parang palasyo. Parang bigla akong nahiya na pinatira ko siya sa bahay ko. Laking aircon ng lalaking to tapos nagtitiis doon. Naramdaman ko ang pag-akbay ni Marco sa akin. Tara na. Tumango ako at nagsimula ng humakbang kasama siya. Pagpasok namin sa loob ng kanyang malapalasyong bahay, kumikislap agad ang mga magaganda at nagmamahalang mga disenyo at ang mga gamit. Nahiya naman ang mumurahin kong sapatos sa inaapakan ko ngayon na sahig na sobrang kintab. Bawat apak ko, nagsusumigaw sa rangya. Parang hindi ako nababagay rito. Sa may sala, nakita kong ilang mga tao ron. Isang babae na nasa late 40s at lalaki na nasa kanyang early 50s. Napatakip sa bibig ang babae at naluluha kaming tiningnan. Anak! Pag-iyak nito at dali-daling lumapit para yakapin si Marco. Binitawan ko ang kamay niya para bigyan sila ng sandali. Anak! I thought you were dead! Ilang buwan kang nawala! Humagulgol ang kanyang ina. I'm sorry, Mama, but I'm fine now. Kumalas sa yakap ang ina at napatingin sa akin. Kuryoso siya at nagtataka rin. Bumuntong hininga si Marco at kinuha ang aking kamay. Mama, siya si Jenna, ang nagligtas sa akin. At girlfriend ko. May mga bayolenteng reaksyon agad akong narinig mula sa ibang tao. Lalo ng isang matandang katabi ng isang magandang babae. Ngayon ko lang sila napansin. Girlfriend? What is the meaning of this? Gigil na wika ng ginang. Do you mean hindi ka nawala kasi nagtanan ka kasamang babaeng yan? Tinuro pa ako ng babae kahit nakaramdam ako ng panibagong kaba. Anak, what do you mean girlfriend? You have a fiancé. Nandito si Ellie. Don't disrespect her like that. Dismayadong wika ng ina ni Marco. Parang tumigil saglit ang pagtibok ng puso ko sa narinig. Fiancé?
Fiancé niyang magandang babae na yan? Inalis kong kamay ko mula sa pagkakahawak ni Marco nang marinig ko yon. May fiancé si Marco at nakikipaghalikan ako sa kanya. Anong gusto niyang iparating? Ginawa niya ba akong kabit? She's not my fiancé anymore, Mama. Mariing sabi ni Marco at kinuhang muli ang aking kamay. Why don't you ask her kung anong nangyari sa akin? Kung bakit ako nawala? She knows. She knows everything. May espesyal na relasyon sila ng kapatid ko. Right, Ellie? Nang tingnan kong babae, naluluha na to. What is the meaning of this, son? Umalingaw-ngaw ang malalim na boses ng padre de pamilya na nagpatahimik sa lahat. Bakit ka nawala? Alam mo ba kung gaano karaming fake news ang natatanggap namin? Ilang buwan kang nawala. Kung kasama mong babaeng yan, bakit hindi ka bumalik agad? Hindi lang naman ikaw ang naghahanap sa akin, Papa. Ani Marco, pinaghahanap din ako ni Maui para tuluyan niya na akong patayin. Tinulak niya ako sa yate. If it wasn't for this girl with me right now, hindi niyo na ako makikita. Kung hindi ako napadpad sa lugar na yun, baka nilamon na ako ng karagatan. She saved me. At tumingin si Marco sa akin. And why would your brother do that? Nanliliit ang tingin ng kanyang ina nang itanong yon. Kasi nakita ko sila ni Ellie. Naghahalikan sa liblib na lugar ng yate sa kaarawan ni Papa. Kaswal na pag-amin ni Marco na nagpaluhod sa babaeng umiiyak na. Diyos ko, kababaeng tao, ke ganda-ganda. Tapos, cheater pala? Well, nakauwi ka na pala, kapatid. Nanindig ang balahibo ko nang marinig yon. Napabaling kami sa nagsalita. Pumasok siya sa loob. Mag-isa siya at may malaking ngisi sa labi. Nasisiguro ko na ito ng kapatid na tinutukoy ni Marco. Kasi may pagkakamukha sila. Matangkad din gaya niya. At may dala kang babae, ah. Who is she? Your whore? Shut up, Maui. Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin. You selfish jerk. Natawa ito. Wala kang ebidensya, Marco. Papa, wala siyang ebidensya sa binibintang niya sa akin. Why would I kill my only brother, huh? Sobrang sama na ba talaga ng tingin mo sa akin? Para ano? Para ikaw ang mas paboran? Wala na nga akong reklamo na ikaw ang susunod sa yapak ni Papa eh. Gusto mo pa rin akong siraan? Ikaw ang selfish dito, Marco. Para akong nanonood ng drama ng mga mayayaman. Nangangatog ang tuhod ko. Kahit hindi ako kasama sa drama nila, kinakabahan ako. Kumuyom ang kamao ni Marco. Inakusahan mo pa ako na hinahanap kita para tuluyang patayin? Kapatid kita. Natural lang nahahanapin kita. Tama nga naman siya. Pero malay natin, uso to sa mga palabas eh. Lalo na kung may inggitan. Baka pinalabas mo lang na nawala ka kasi ang totoo. Kasama mong babaeng yan. Sa postura pa lang eh, hindi siya magugustuhan ni Papa. Kaya ka lumayo at itinanan siya. Nalaglag ang aking panga. Grabe, ang galing niya namang gumawa ng kwento. Magsasalita sana ako para labanan si Maui nang maunahan ako ng babae. Napatingin kami sa kanya. Walang katotohanan ng isinambit ni Maui. Totoo ang sinabi ni Marco. Nakita niya kaming naghahalikan kaya't nag-away sila at itinulak ni Maui si Marco sa dagat. Napasinghap na kaming lahat. What, Ellie? Asik ni Maui. Aminin mo na, Maui. Bakit ka pa magsisinungaling? Pagkakamali ang relasyon natin. Inaamin ko namang nagkamali ako kaya't itatama ko na ngayon. Anya sabay tingin kay Marco. Marco, I love you. Ilang buwan akong nangulila sa'yo. And I'm so sorry sa nagawa ko. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Basta't nakita ko na lang na pinalibutan na si Maui ng mga lalaki na tingin ko'y tauhan ng papa ni Marco. Hinawakan siya sa magkabilang braso. What's the meaning of this? Papa, naniniwala ka sa babaeng yan? Humagulgol na si Ellie at yumakap sa kanyang pamilya. Humakbang ang padre de pamilya patungo sa kapatid ni Marco at napatakip na lamang ako sa aking bibig nang sinuntok niya ito sa tiyan. Hindi ko akalaing magagawa mo ito, Maui. Pinagbigyan kita sa lahat ng bagay dahil marami akong pagkukulang sa iyo. Itinago ka sa akin ng mama mo.
At ngayong nasa poder na kita, tinanggap ka ng asawa at ng anak ko. Pero itong gagawin mo? Papatayin mo ang kapatid mo? Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Muntik mo nang ihagis sa area ang negosyo natin dahil sa ginawa mo. Si Marco, siyang susunod sa yapa ko. Kahit ikaw ang panganay. Bakit? Dahil siyang legal? Kasi anak lang ako sa labas? Hindi. Dahil mas may paki siya sa kumpanya ko kesa sa iyong Maui. Hindi to tungkol sa kung sinong legal o hindi. Pareho kayo ng edukasyon ni Marco. Pero hindi mo sineseryosong lahat. Abusado ka pa. Hindi ko ito palalagpasin, Maui. Huwag mo tong gawin sa akin. Anito habang kinakaladkad na palabas. Nang napalabas na ito, bumalik ang kanyang ama sa amin. Marco, hindi ko rin gustong nagdadala ka ng babae rito. Kahit may nagawa si Eling mali, kailangan mo pa rin siyang pakasalan. This is for our business. Unti-unting kumirot ang puso ko sa narinig. Aalisin ko na sana ang pagkakahawak ko kay Marco pero hinigpitan niya ito. Gusto kong pakasalan ng babaeng mahal ko, Papa. I don't love Ellie. Kita ko ang pagkadisgusto ng kanyang ama sa kanyang sinabi. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano sila kalaking tao, na imposibleng maging kami ni Marco, na normal sa mga mayayaman ang ikakasal sa isa't isa para mas lalo silang yumaman. Ako, kapag magpakasal sa mayaman, iisipin na peperahan lang. Malakas na tinanggal kong kamay ko mula sa pagkakahawak ni Marco kaya't napatingala siya sa akin. Jenna, hindi po kami ni Marco, sir. Pag-amin ko kasi yun naman ang totoo. Sumama ako sa kanya kasi bibigyan niya raw ako ng trabaho. Jenna, hinila niya ako at pinaharap sa kanya. Hindi naman tayo, di ba? Naghalikan tayo, oo, pero hindi tayo. Mariin kong sabi. May babaeng naghihintay sa'yo. Kung alam ko lang na may fiancé ka, hindi kita hahayaan na makahalik sa akin. Binalik ko ang tingin ko sa kanyang ama. Sir, bibigyan mo naman ako ng trabaho, di ba? Ayoko nang magsinungaling sa pamilya ko. Nagtatrabaho ako sa bar bilang isang dancer. Pero napilitan lang ako kasi wala akong mapasukan na malaking sahod na related sa tinapos ko. Ang sabi ni Marco may paaralan kayo. Pwede niyo ba akong ipasok? Bilang sukli niyo kasi nailigtas ko ang anak ninyo. Jenna, naiirita na si Marco. Hindi itong plano ko. How could you? O sige, bibigyan kita ng trabaho. Teacher ka pala? O sige, bibigay ko. Pero ang kapalit nito, lulubayan mo si Marco kasi ipakakasal ko siya kay Ellie. Bigla akong nahirapan. Sa gilid ng mata ko, kita ko ang mariing tingin ni Marco sa akin. Gusto ko na siya. O baka nga higit pa. Pero ano naman ang laban ng nararamdaman ko sa kapalaran niya? Kahit ipagsigawan ko pa sa mundo na mahal ko siya, hindi rin naman magiging kami. Kasi para na siya sa iba. Pinaranas lang niya sa akin pero hindi siya pwede sa akin habang buhay. Sige, lulubayan ko si Marco. The heck? Nagmura si Marco at kinaladkad ako paalis ron. Narinig ko pa na tinawag siya ng pamilya niya pero dire-diretso ang lakad niya. Marco, ano ba? Bitawan mo ko! Pero bingi siya. Ramdam ko rin ang galit niya sa mariin ng pagkakahawak niya sa palapulsuhan ko. Bitawan mo ko! Asik ko. Naiintindihan mo naman siguro ako, di ba? Ikaw itong naglihim sa akin eh. May fiancé ka pala. Tapos nag-e-enjoy ka pa sa bahay ko. Hindi ako kabit ah. Kahit mukha kong pokpok, hindi ko ibababa ang sarili ko para sa'yo. Binuksan niyang isang pintuan kaya't kinabahan ako. Anong gagawin natin dyan? Hindi siya pumasok pero itinulak niya akong papasok. Kaya't napaupo ako sa carpeted floor ng kwarto. Marco, ano ba? Ba't ka ba nanunulak? Diyan ka lang. Malamig niyang sabi at sinara niya ang pinto. Nataranta ako at agad tumayo para buksan ang pinto. Pero nanlamig ako nang napagtantong nakalaki to. Marco! Sigaw ko sabay katok sa pinto. Palabasin mo na ako rito! Ano bang plano niya? Bakit ganito? Bumaling ako sa kwarto at dumiretso sa bintana. Medyo nabuhayan ako pero nang hawiin kong kurtina, nadismaya ako nang makitang may mga bakal pa ito, kaya hindi ako makalalabas. Hindi ko alam kung anong plano niya pero hindi ko maiwasang kabahan.
Marco's point of view. What's the meaning of this, son? Agresibong tanong ni Papa nang bumalik ako. Narinig ko sa hallway ang sigaw ni Jenna pero ininda ko yun kasi hindi ko gusto ang kanyang plano kanina. Ano bang balak mo sa babaeng yun? Bakit may kinulong, anak? Nag-aalalang tanong ni Mama. Bumaling ako kay Ellie na umaasa na ang tingin sa akin. Umuwi na kayo, Ellie. I don't have plans to pursue our engagement. Hindi na ikaw ang gusto kong pakasalan. What, Marco? So pipiliin mong hampas lupang babaeng yun kesa sa anak ko? React ni Tita Elena, ina ni Ellie. Hindi mo desisyon yan, Marco. Matagal na itong nakaplano. Ani Papa sa akin. Kung gusto mong pumalit sa akin, nararapat lang na. Bakit hindi kay Maui mo nalang ibigay? May relasyon naman sila ni Ellie. Kung ayaw mo naman pala sa gusto ko, Papa, sana hindi na lang pala ako bumalik. Sinampal agad ako ni Mama. Nanginginig ang kanyang mga kamay matapos gawin yon. How could you say that? Hindi mo alam kung gaano kami nag-alala sa'yo. Hindi kami makatulog kakaisip ko ano nangyari sa'yo. Ngayong bumalik ka, gagawin mo ng gusto mo. Pipiliin mong babaeng yan kesa sa kabutihan. Pinakasalan ka rin naman ni Papa, di ba? Kahit hindi ikaw ang nakalaan para sa kanya. Pinakasalan ka niya at pinilit na ikaw dahil mahal ka niya. Mariin kong wika. Napasinghap siya. Si Papa naman mukhang sasabog na pero pinigilan siya ni Mama. Then why can't I do the same too? I want to marry for love. Ano naman ngayon kung hindi makakatulong sa kumpanyang dadalhin ko sa altar? Kaya ko namang mamuno. All she has to do is to be my wife and love me. Hindi ko kailangan ng tulong niya kasi kaya ko. Kung ayaw niyo, ibigay niyo na lang kay Maui. Willing siyang sundin kayo. Umuwi ako rito para hindi na kailangan ni Jenna magtrabaho sa bar na yun. Hindi ko kayang makita siyang nahihirapan lalo na ngayong alam ko na ayaw niya sa trabaho niya. Kaya ako bumalik para kunin ang posisyon na dapat lang sa akin. Hindi para pakasalan ng babaeng tinraidor ako. This is unbelievable! Ani Tita Elena at tumayo na. Let's go, Ellie. Wala na tayong maaasahan sa mga ruwis na ito. Nagayuman na yata ng pobreng babaeng yun kaya't umalis na tayo. Nagsimula na silang humakbang pero si Ellie lumapit sa akin. Malamig ko lang siyang tiningnan. I'm sorry, Marco. I love you. Hindi ko naman mahal si Maui eh. Sadyang nadala lang ako. Pero mahal kita. Umigting ang pangako at nag-iwas ng tingin. Wala na rin namang epekto yun sa akin. Hindi na importante sa akin ang nararamdaman niya. Mas importante sa akin ang nararamdaman ni Jenna na mas pipiliin pa yatang trabaho kaysa sa akin. Kung bibigyan siya ng milyones ng pamilya ko, paniguradong tatanggapin niya yun. Ayoko namang mangyari yun kaya't ilalaban kong nararamdaman ko. Kahit ang pamilya ko. Hindi na nagsalita pa si Papa at umalis na. Sinundan siya ni Mama kaya't naiwan akong mag-isa. Hindi ko alam kung naintindihan ba nila ako pero ang mahalaga, nasabi ko ng nararamdaman ko. Binalikan ko si Jenna sa kwarto. Nadatnan ko siyang nakatulog na sa sahig. Nakagat kong ibabang labi ko at binuhat siya para ilipat sa kama. Anak, natigil ako sa paglalagay ng kumot kay Jenna nang makita ko si Mama sa pintuan. Gusto kang makausap ng iyong papa. Ako nang bahala sa kanya kaya puntahan mo na. Hindi ako gumalaw sa aking kinatatayuan. Natatakot ako na baka palayasin niyang bigla si Jenna. Nang napansin ang pagdadalawang isip ko, nagtaas siya ng dalawang kamay. Wala akong gagawin. Hindi ko siya palalayasin. Nandito pa rin siya pagbalik mo. Please, son. Ngayon ka lang namin nakita. Kailangan niyong mag-usap ng papa mo para umusad ng plano niya. Tiningnan kong muli si Jenna na tulog pa rin. Hinalikan ko ang kanyang noo bago ko siya hinayaan kay Mama. Pagdating ko sa opisina ni Papa, nakita ko siyang nakaupo sa swivel chair niya. Diretso ang tingin niya sa akin kaya't diretso rin akong lumapit. Anong pag-uusapan natin? Sinabi ko nang hinaing ko, Papa. Mariin kong sabi. Tumayo siya at naglahad ng kamay. Kumunot ang noo ko sa kanya. Bumuntong hininga siya. Papayagan kita sa gusto mong mangyari. Nagulat ako roon. What? Pero bago yan, hindi ka muna magpapakasal agad. I'll give your girl a job habang ikaw magte-training ka para smooth transitioning bago ko tuluyang bababa sa pwesto. And how about Maui? Anong ibibigay mo sa kanya? Huwag ka mag-alala sa kanya.
Hindi ko naman siya pababayaan. I'll give him his own possession. Alam kong ito ang gusto niya. Pero let's be honest, hindi niya kayang gawin to. Malulugi ang negosyo natin kung siyang mamumuno. Kaya mas mabuting sa ibang aspeto siya ilalagay. Maiintindihan mo rin ako, Marco. I love you. And I also love your brother. Nagsisisi ako na hindi ko siya nakilala agad kaya minsan hinahayaan ko na lamang siya dahil malaki ang pagkukulang ko. Before I ended my relationship with his mother, hindi ko alam na buntis pala siya noon. When I met your mother, I fell in love, anak. Hindi ko pinatagal at pinakasalan siya agad. You met your brother na malaki na. Kaya mahirap paamuhin. Pero babawi ako sa makakaya ko. Hindi ko tinotolerate ang ginawa niya sa iyo, anak. Pero sisiguraduhin ko na hindi na yun mauulit. Bumuntong hininga ako at tinanggap ang kanyang kamay. Papa end up giving Jenna a job. Sinamahan ko siya sa eskwelahang pag-aari namin at pinakilala sa mga staff. Nang samahan ko siya sa magiging classroom niya, naluha siya. Hindi ko akalaing makakapagturo na ako. Ani Jenna, sabay tingin sa akin. Totoo ba talaga to? Oo, totoo to, Jenna. Anong ginawa mo, ha? Bakit sumama ka sa akin? Di ba ikakasal ka na? Mahal ako ng pamilya ko. Ngumisi ako. Kaya sa huli, ako pa rin ang masusunod. But I can't marry you yet. Napairap siya. Ayoko rin namang magpakasal agad sa'yo. Gulat na gulat pa nga ako hanggang ngayon sa pagkatao mo at saka gusto kong sulitin ito, no? Hindi na kailangang malaman ng pamilya ko ang dati kong trabaho, Marco. Kasi totoong guro na ako. I'm happy for you. Nasa poder ng pamilya ko pinatira si Jenna. At dahil ako nga ang masusunod, hinayaan na nila ako. Bumalik na rin si Edgar bilang personal bodyguard ko. Nang magsimula akong mag-train for president position, napagtanto ko na kay hirap. Malawak ang dapat kong matutunan. Hindi madali ang posisyon ni Papa. Kaya pala pinapaaral niya ako sa ibang bansa. Kasi pag wala akong alam, hindi ko talaga magagawa ito. Nang mag-break time, lumabas muna ako sa opisina para magtungo sa coffee shop. Kaso papatungo na sana ako sa elevator nang makasalubong kong bigla si Maui. Nagulat ako't natigilan, pati rin siya. What are you doing here? Tanong ko. Nakita ko na may dala siyang mga folder. Nanibaguhan ako sa kanya. Hindi pa buwan mula nang umuwi ako. Ngayon ko lang ulit siya nakita. I'm not here to cause trouble, asshole. Asik niya. Kita mong may dala akong mga folders, di ba? Hindi ako nagsalita kahit nagpatuloy siya. Papa will give me a position that's more stress-free than yours. I admit my mistakes. Nadala lang ako ng inggit kaya nagawa ko yun. Pero hindi ako nandito para manggulo, no? Okay? Nandito ako kasi pinapunta ako ni Papa. Hindi lang ikaw ang tuturuan niya. Umangat ang sulok ng labi ko. Hindi ka man lang ba magsusori sa pagtulak sa akin sa dagat? Hindi ka naman namatay, di ba? Dapat nga magpasalamat ka sa akin. Kasi kung hindi dahil sa ginawa ko, hindi mo naman makikilalang babaeng yun. Right? Nagtangis ang aking bagang at lalagpasan na sana siya nang magsalita siya. I apologize. Pasensya na sa nagawa ko. I'm wrong. Hindi ko dapat binuntong sa iyo ang insecurities ko. I'm sorry for not being a good brother to you. Sumilay ang ngiti sa aking labi kasi nang tingnan ko siya, hindi siya makatingin sa akin. Parang hirap na hirap pa nga siyang sabihin yon. Humalukip-kip ako. Say it again, brother. Kung talagang sorry ka, sabihin mo yon sa harapan ko. Hamon ko. Pero nagalit siya. Ha? Bakit ko uulitin? Damn you, bro! At kumaripas na siya ng lakad na para bang tinatakasan niya ako. Napakamot na lamang ako sa aking ulo at lumuwag ang aking dibdib. Hindi kami magkakasundo talaga ni Maui magmula nang inuwi siya ni Papa sa akin. Patay na ang ina niya nang mapunta siya sa amin. Kaya naman malaking adjustment yon para sa kanya. Ito ang unang beses na nag-apologize siya sa akin. Mukhang nagkausap na sila ni Papa at mukhang babawi siya lalo na sa anak niyang matagal niyang hindi nakasama. Napangiti na lamang ako at pumasok na sa elevator para tawagan ng nobya kong isa ng ganap na guro. Jenna's point of view. Masaya ako sa kinahahantungan ng buhay ko. Bago ko tinanggap ang trabaho ko ngayon, nagpaalam ako kay Orange na titigil na sa pagiging dancer. Hindi naman mahirap kausap si Orange.
kaya't pinayagan niya ako at hiniling ang kasiyahan ko sa bagong tatahakin ko sa buhay. Ngayon, malaki ang ngiti sa aking labi habang nagtuturo sa mga bata. Nag-send pa ako ng litrato sa pamilya ko sa unang pagkakataon na nasa classroom ako. Suot ang uniforme ko. Ibabaon ko na sa limot ang pagiging dancer ko. At simula ngayon, mabubuhay na ako ng tama. Hindi na ako magsisinungaling. Itatama ko na ang pagkakamali ko. Pagkatapos ng klase ko, nagligpit na rin ako para umuwi. Napakabilis lang ng panahon. 1 buwan na ako rito at masayang-masaya ako sa trabaho ko. Nasa gitna na ako ng pagliligpit ng aking gamit sa bag nang marinig ko ang isang tikhim. Nang mag-angat ako ng tingin, nakita ko si Marco. Hi! Pagbati niya. Date tayo. O sige, wait ka lang dyan. Anikot ngumiti sa kanya. Hindi ako kailanman naging kontento sa buhay ko dahil hangad ko ng magandang buhay. Pero mula nang mangyari ang lahat ng ito, ngayon lang ako nakaramdam ng pagkakontento. Nag-date kami ni Marco sa isang fine dining restaurant. Binigyan niya ako ng bulaklak at tsokolate. Ngayon lang kasi siyang nag-oras sa akin kasi naging busy siya sa work. Naipasa na kasi sa kanya ang posisyon ng kanyang papa. Kaya malaking obligasyon na ito sa kanya. Bukod ron, mukhang nagkaayos na sila ng kapatid niya dahil hindi na muli silang nagkakagulo. Proud ako sa'yo. Ani ko nang umuwi na kami. Kapag nagka-oras ka ulit, sumama ka sa akin ha. Uuwi kasi ako sa probinsya. Bibisitahin ko ang pamilya ko. Para maipakilala na rin kita sa kanila. Patuloy pa rin naman ang buhay ko. Bukod sa boyfriend ko na si Marco, may mga kaibigan na rin ako sa trabaho. Kaya ang sarap ng buhay ko ngayon. Teacher Jenna! Tawag sa akin ng co-teacher ko nang magdismissal. O bakit? May naghahanap sa'yo, babae. Kumunot ang noo ko. Ha? Parent ba? Umiling siya. Ellie raw ang pangalan. Gusto ka raw niya makausap. Bahagyang umawang ang aking labi. Puntahan mo, kanina pa siyang nasa labas eh. Napalunok ako at tumango sa kanya. O sige, pupuntahan ko. Lumabas ako sa classroom para maharap si Ellie. Hindi ko maiwasang kabahan dahil hindi naman kami close para puntahan niya ako rito. Magandang hapon. Bati ko pagdating ko. Gusto mo raw akong makausap? Kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Ang saya mo na siguro ngayon ano? Kasi ikaw ang nakikinabang na dapat ako. Paninimula niya. Yan lang bang pinunta mo rito, Miss Ellie? Busy ako para dinggin pang hinanakit mo. Tatalikuran ko na sana siya na magsalita siya. Alam ko ang buong pagkatao mo, miss. At hindi alam to ng pamilya mo, di ba? Nanlamig ako at tiningnan siya. Anong ibig mo sabihin? Sinend ko lang naman sa pamilya mo ang video mo na sumasayaw sa bar. Deserve nilang malaman ng kalokohan mo. Namilog ang aking mga mata. Ganti ko to dahil sa ginawa mo sa akin. Sa pag-agaw mo kay Marco. Sa lahat. Ngumisi siya. Magsasalita na sana ako kaso tumunog bigla ang telepono ko. Nang tingnan ko kung sinong tumawag, nanlamig ako. Ay Betty, natawagan ka na ngayon. Kasi disappointed sila sa'yo. Sinagot ko ang tawag. Hello? Umuwi ka rito, Jenna. Ang mama mo, na-ospital matapos makita ang video mong nagsasayaw sa bar. Nagsisinungaling ka pala sa amin. Hindi matanggap ng mama mong nakita niya kaya't hindi matay. Bumilis ang tibok ng puso ko at agad binaba ang tawag para sampalin ang pakialamerang babaeng ito. Agad akong hinawakan ng bodyguard niya sa ginawa ko. Walang hiya ka? Sino ka para pakialaman ng buhay ko? Wala kang karapatang pangunahan ako. Sabi ko sa'yo, di ba? Gaganti ako sa'yo. Sasaya ka ba ngayong na-ospital na ang mama ko? Natigilan siya at bahagyang namutla. Bumuhos ang luha sa aking mga mata at umalis para magtungo sa probinsya. Hindi ganito ang gusto kong mangyari. Determinado na akong ibuon sa limot ang nakaraan ko. Pero talagang walang sekreto ang hindi nabubulgar. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito. Kung sana'y naging honest na lang ako una pa lang, hindi mangyayari ito. Hindi na ako nagpaalam kay Marco at umuwi na sa probinsya. Dumiretso ako sa ospital pagdating ko at nagtungo sa kwarto kung nasaan si mama. Nadatnan ko siyang pinaiinom ni Papa ng tubig. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Gusto kong magsalita ngunit pinangunahan ako ng takot at kaba. Anong ginagawa mo rito?
Malamig na tanong ni Mama. Matapos nang nakita ko may gana ka pang magpakita. Sinungaling ka! Tama na yan. Saway ni Papa pero hindi nagpatinag si Mama. Hindi. Dapat hindi tayo ginaganito eh. Hindi ko akalaing. Ang akala ko'y teacher kong anak eh. Dancer sa isang bar. Pinagnanasahan ng mga kalalakihan. Kailan pa kita pinalaking malandi? Parang kutsilyo ang dila ni Mama. Ang sakit ng bawat pagtusok. Para niya akong hinihiwa ng walang kalaban-laban. Kaya naman pala ayaw mong sabihin ang address mo sa Maynila. Kasi nagsisinungaling ka sa amin. Hindi ka teacher. Kung hindi isang malanding. Oho, nagsinungaling ako. Ano ngayon? Napakain ko naman kayo sa pagsasayaw ko sa bar, diba? Pagputol ko sa kanya nang hindi ko na mapigilan. Ma, hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko ron. Hindi mo alam kaya sana naman huwag niyo akong husgahan. Malaki ang ginawa kong pagsisinungaling. Pero ano bang magagawa ko? Kung sasabihin ko bang totoo, hindi ba kayo magagalit? Madidismaya kaya? Kasi ang inaakala niyong anak na sobrang talino, sa bar lang pala mapupunta. Mahirap sa akin, Mama. Pero kailangan ko pa bang pumili ng trabaho kung wala naman tumatanggap sa akin noon? Ang daming nangyayari sa atin. Wala na akong oras para mag-inarte, Mama. Napahagulgol na akot si Mama. Natulala na lamang. I'm sorry. Hindi ko ginustong magsinungaling. Araw-araw akong nakukonsensya. Hindi ko gustong malaman mo pa ito lalo na tunay na teacher na ako ngayon. Nagtuturo na ako ngayon ng mga estudyante. Hindi naman ako magagalit, anak. Pero pipigilan kita kung sasabihin mo. Pwede ka namang umuwi rito kung wala talaga. Hindi kami magagalit, anak. Sana naman sinabi mo. Hindi naman ako nanghihingi ng hindi mo maibibigay. Anak kita, syempre. Hindi ko gustong makita ang anak ko lalo na ako ang nagpalaki sa'yo sa ganoong sitwasyon. Alam kong hindi ka ganun, anak. Marami pa kaming pinag-usapan ni Mama. Paulit-ulit akong nanghingi ng sorry sa kanya. At ganoon din siya sa akin. Stable naman ang kalagayan ni Mama nang makausap kong doktor. Nadala lang daw talaga sa matinding emosyon si Mama kaya nangyari yon. Pero hindi pa naman huli para bumawi. Simula ngayon, hindi na ako magsisinungaling sa kanya. Mama, may boyfriend na pala ako. Pag-amin ko sa kanya nang lumipas ang ilang araw. Na-discharge na siya sa ospital at nasa bahay na kami nang ipaalam ko yun sa kanya. Pupunta siya rito, Mama, para makilala ka. Dagdag ko pa. Saan mo yan nakilala? Sa bar? Kita ko ang kaba sa mukha ni Papa. Hindi ho, nakilala ko siya sa dagat. Kasi inadod naman siya sa dagat at napunta sa tapat ng aking inuupahang bahay. Syoko, iba yan. Humagalpak si Papa sa tanong ni Mama. Hindi po. Narinig kong pagbusina ng isang sasakyan sa labas ng bahay. Napasinghap ako. Andito na siya. Excited kong sabi at lumabas ng bahay. Ibinaba ni Marco ang kanyang bintana at kumaway sa akin. Kumaway din akong pabalik at lumapit sa kanya ng pinark na niyang sasakyan. Andito ka na nga. Halos hindi makapaniwala akong sambit. Gusto kong makilala ang pamilya mo. Anya at umatras ako para makalabas siya. I'm sorry sa ginawa ni Ellie. Huwag na nating pag-usapan. Ayokong masira ang mood ko, Marco. Alam na nila Mama at pinatawad naman namin ang isa't isa. Ayoko nang isipin ng ex-fiancé mo dahil baka balikan ko pa siya. Natawa siya at kinuha ang aking kamay. Okay, sige Jenna. Pumasok na kami sa bahay at agad ipinakilala si Marco sa pamilya ko. Awang na awang ang labi ni Mama nang makita si Marco. Si Papa naman, tumangulang sa amin. Anak, papaano mo naman yatang nabingwit ang lalaking yan? Ang gwapong lalaki. Ani Mama at nilapitan si Marco. Perfect na ginawa ni Lord. Iho, seryoso ka bang talaga sa anak ko? Tumango si Marco at ngumiti. Opo, seryoso po ako sa anak ninyo. Sa katunayan double ang purpose ko ngayon kahit nandito ako. Napatingin ako kay Marco. Takang-taka sa kanyang sinabi. Double? Ano naman iyon? Magpapakilala po ako sa inyo bilang boyfriend ng anak ninyo.
Ang ikalawa, hihingiin ko sana ang kamay niya. Umawang ang aking labit, hindi makapaniwalang tiningnan siya. Ha? Anong ibig niyang sabihin doon? Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. May ideya na kasi ako sa aking isipan, ngunit ayoko namang mag-assume. Ha? Hihingiin mo ang kamay ng anak ko? Bakit? Wala ka bang sariling kamay? Napasapo na lamang si Papa sa noo at binulungan si Mama. Umawang ang kanyang labi at napakurap-kurap. Talaga? Gusto mong pakasalan ng anak ko? Napalunok ako at bahagyang nanlamig. Ilang buwan na ba kayong magkarelasyon? Bago pa lang po kami, pero hindi na po kasi ako makapaghintay. Gusto ko na siyang pakasalan. Pwede po ba yun? Pangako, hindi ko pababayaan ang anak ninyo. Mamahalin ko siya araw-araw. At saka, bibigyan ko kayo ng maraming apo. Namula ang aking mukha sa aking narinig. Ayos lang naman sa akin kung gusto ng anak ko. Pero siya pa rin naman ang magdidesisyon. Kaya humarap si Marco sa akin at lumuhod sa harapan ko. Namilog ang aking mga mata at hindi makapaniwalang tiningnan siya. Jenna, pakasalan mo ko. I'll give you everything, even my heart. Seryoso niyang wikat binuksan ng maliit na box na ngayon ko lang namalayan na hawak niya pala. Nakita ko ang magandang singsing sa maliit na box. Gusto kong maging asawa mo, Jenna. Napangiti ako sa huling sinabi niya at nagsalita na rin. Ikaw lang naman ang lalaking nasa puso ko, Marco. Wala nang iba. Pinaglaban mo ako sa pamilya mo. Kaya ngayon, ipaglalaban din kita. Hindi ko na kailangan ng mabulaklak na salita para sabihin sa iyo ang sagot ko. Mahal kita. Sapat na siguro yun para pakasalan kita. Napangiti saksi ang pamilya ko sa pagmamahal ni Marco sa akin. Sa kaparehong araw na yun, nagsalo-salo kami sa bahay para ipagdiwang ang engagement namin. Isang linggong nanatili si Marco sa probinsya bago niya ako sinama pabalik sa kanila. Doon, formal na pinaalam ni Marco sa pamilya niya ang tungkol sa pagpapakasal namin. Kabang-kabang nga ako dahil baka tutol sila. Masyado rin kasing mabilis ang lahat. Kaya kung magre-react sila, hindi ko sila masisisi. Mas maganda kung ikasal na agad kayo kasi president ka na sa kumpanya, Marco. Wika ng ina niya. Mas maganda kung opisyal na parte na siya ng ating pamilya. Kailan ba ang kasal para mapaghandaan natin? Nawala ang kaba sa aking puso sa narinig at napatingin kay Marco. Si Marco ay nakatingin sa kanyang ama. Naghihintay ng kanyang sagot. Marco, I trust you. Just do whatever you want. Sambit ng papa niya at bumuntong hininga. Napahawak si Marco sa kamay ko sa ilalim ng lamesa. Napatingin ako sa kanya at ngumiti. Mahal kong lalaking ito. Bigla mang dumating sa buhay ko. Masaya ako na siya ang ending ko. Kaya naman ang naayos na namin ang lahat, nagpakasal na kaming dalawa sa simbahan, kasama ang mga mahal namin sa buhay. Wakas!